The Family TV Mass is brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, and Dr. Montana G. Ramos General Hospital. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, na may temang hindi lilisanin ng Espiritu Santo ang Santa Iglesia. Malugod na inihatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SVD, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Cristo at San Andres Quintaigon, Lulomboy, Bukawe, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverend Father Vic Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Coro San Martino. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya na ating Panginoon Kristo ay sumayo nawang lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ialay natin ang banal na Eucharistia sa intensyon ng ating Santo Papa upang tayo maging karapat-dapat taos puso nating pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon,
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong masasayang araw na ito ay aming maipagdiwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap sa pagdiriwang ng wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matapat sa gawa. Sa pamagitan ni Yesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Ang unang pagbasa ay pahayag ni Florian Carlos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid. Si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubaling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasa saad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay yahatid ni Dodi Termulo. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang ikalawang pagbasa ay pahayag ni Leslie Guadalupe. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa may bantay na anghel.
Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa ilaga, at 3 sa kanluran. Ang bater ng lungsod ay may 12 saligang bato. At nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin at ay hindi tumutupad sa aking mga salita, hindi sa aking salita ang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay ng salibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig niyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo ay manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din At po, batiin Father. po muna natin yung mga katabi natin. Happy Easter pa rin po. Happy Easter. Ayan. Sabihin nyo, magandang buhay. At bakit maganda ang buhay? Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Sabay sa bagay, sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Sa panahong ito na dumarating ang mga kalungkutan sa ating karanasan, at ang ating pinanghahawakan ay ang pagkabuhay ng Panginoon,
Ang ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa mga mga kataga ni Jesus bago siya dakpin, nung huling hapunan. At ang mga namumutawi sa kanya ay ang pag-ibig, ayan, pag-ibig ng Diyos. At ang sino mang nakaugnay kay Jesus, ang pag-ibig na ito ay bubukal. Amen. Palapakan natin ang biyaya ng Diyos. Amen. At dahil ito'y bubukal, ito'y nag-uugnay sa atin. Kaya nga po sa ating misang ito, nakikipag-uugnay tayo sa mga kapatid natin na hindi natin nakikita ngayon. Kasi ngayon napaka-moderno ang tinatawag natin communication. Sa oras na ito, inaabot natin yung mga kababayan natin sa ibang panig ng bansa. Minsan nasa Tugigaraw ako doon sa anniversary ng kanilang archdiocese at anniversary ni Archbishop Talamayen. May bumati, Father, na sumusubaybay po kami sa TV Mass. Amen. Ang hindi ko makakalimutan ay nung minsan na dumaan ako galing sa Holy Land at nag-stop over sa Dubai. Ayan. Doon sa simbahan ng St. Mary's, pagkatapos ng misa, ay doon sa isang crying room. Alam niyo, doon sa ibang simbahan, may tinatawag na crying room. Yung nakasalamin siya, pero natatanaw niyo, nandun mga bata, nandun pamilya. Yung inuupuan ko, katabi no, natatanaw ko, isang pamilya sila, nagsisimba. So, tuwa ako, nakita ko kasama yung mga anak. At pagkatapos ng misa, ay lumapit sa akin yung pamilya at nagmano. Sabi niya, Father, kayo yung sa TV Mass, Oo, sabi ko. Ay, salamat, naabot ko pala kayo. Ayan. Akala ko tapos na. Pagkatapos noon, sabi ng mga Divine Mercies sa Dubai, Father, pwede bang dalawin natin yung isang may sakit, lang dinadialysis? At pumunta kami sa isang malayong lugar, 1 oras. At doon, nung papanik na ako, ayan, sabi ko, parang familiar itong lugar nito sa akin. Parang nakita ko na. At doon sa loob ng isang room, doon sa Dubai, kumbaga, yung mga apartment, napakamahal, naghahati-hati sila. Kaya dahil yung kwarto, maliit, may mga partisyon lang, kumot, may mga divider. May isang lalaki na may altar. Ang altar niya ay ang Divine Mercy. Ayun. At ang sabi nung lalaki, sabi niya, Father, kung natatandaan nyo, nung mag-mission kayo minsan dito, binigay niyo yung picture nito. Ako po yung nagkaroon ng sakit. Dinadialysis po ako. Hindi na po ako makauwi kasi yung mga kababayan dito ang tumutulong sa akin. At ang aking pinanghahawakan lamang ay ang paniniwala sa Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At yan ang pangako na binitiwan ni Jesus sa atin ngayon. Na ang sino mang umiibig sa Kanya ay mananatili sa Kanya at Kanyang sasamahan. Kaya nga po, kayo nandito, alam ko, marami sa inyo, maagang gumising para subaybayan, at mapupulot ang lakas. At ano ang lakas natin? Na ang simbahan ay binubuo ng mga naniniwala. Kapag nandyan ang simbahan, buhay si Kristo. Amen. Palapakan natin biyaya ng Diyos. Kaya sa misa natin ngayon, buhay ang simbahan. Buhay kapag mananatili sa inyo ang pananahan
ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mag-antanda nga tayo ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Bakit ba natin ginagawa yan? Pinapaalala natin lagi sa sarili natin na nasa atin ang Diyos Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Simula nung tayo binyagan. At sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa atin, marami tayong mga samahan, pangsimbahan, at mga ang iniisip ko kung paano masasabi kong buhay ang simbahan. Marami tayong individual na mga tao na tumutugon. Halimbawa, ayan, ang presensya ng mga iba't ibang mga institusyon. Halimbawa dito sa ating diocese, ang bahay ampunan na tinayo ni Father Boyet Concepcion, ang Bethlehem House of Bread, ang St. Martin, ang mga bahay ampunan na tinayo ng mga madre na Dominican, ang Bethany, ang Ephesus na tinayo ng isang lay na ang pangalan ay si Barrio Somera. Yung mga tanda, ang Brother of Mercy na pinamunuan ni Brother Francis na yumao na. Dito, makikita natin ang pagpapatuloy ng simbahang buhay. Sapagkat patuloy silang nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ipagdasal natin, suportahan natin. At gayon din ang iba't ibang mga samahang pagsimbahan. Ngayong taong ito, kung di ako nagkakamali, ang CWN ay magdiriwang ng 100 years. Tama ba? Sa PICC. Di ba? So, 100 na taon na ang mga kababaihan na nagsisimba pala ay tumutugon. Hindi lang pala ang pare. At sa pagtugon ng samahan sa bawat isa sa atin. At ang hamon ay bahagi na sa taong ito ng mga kabataan. Isang araw, itong nagdaang linggo, ay nakakwento ko yung isang doktor na nagkakawang-gawa sa gitna ng kanyang pagiging profesor sa isang kilalang universidad, sa gitna ng kanyang pagiging doktor sa isang kilalang malalaking ospital, ay may panahon siya sa isang kawang-gawa. At kinukwento niya sa akin, alam mo, Father, isang araw may dumating sa akin na pasyente na mabubulag na. Sa totoo lang, nabutas na mata. At dahil siya ay espesyalista sa mata, sabi niya doon sa pasyente, nung dumating, walang dalang pera. At ang sabi niya, kailangan ng operahan yan, kailangan ng check-up. Mula sa sariling bulsa ng doktora para maoperahan na, nakakuha kagad sila ng mata para ipalit. Sabi niya, Father, buti na lang merong institusyon na malapit dyan ng mga madre kung saan itong tao ito ay nakatira, kung saan siya nakakakain. Paano na kung wala? Kailangan pa natin ang maraming tutugon. Kaya nga sa araw nito, hinahamon ko ang lahat ng mga nanonood. Kung tunay na buhay sa atin ang Panginoong Hesus, ibahagi natin ang pag-ibig na ito. Maaaring sa iyong kapitbahay, maaaring sa taong makakasalamuha mo, patuloy nawa tayong gabayan ng pong may kapal, sapagkat pangako ito na ang sino mang umiibig kay Jesus at tumutupad sa kanyang salita ay iibigin ng Ama. At sila ay isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Tumahimik tayo sumandali para pasalamatan. Panginoong Hesus, sa araw na ito,
itinatalaga ko po sa iyo ang buong simbahan at sa araw na ito ipinagdadasal po namin ang kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas na ngayon ay nasa Roma para sa aglimina. Basbasan mo po ang mga obispo upang pamunuan ang ating simbahan. Pagpas nyaring basbasan mo rin po kaming mga lingkod mong mga pari at mga madre. Alam po namin na mahirap ang trabaho. Ngunit dahil ikaw ang nangako, tinutupad mo ito. Basbasan mo rin po ang mga iba't ibang samahang pangsimbahan na naglilingkod sa iyo. Ang CWL na nagdiriwang kalang 100 years, nawa patuloy mong paramihin, payubungin ang kanilang paglilingkod sa simbahan. Sa lahat ng samahan, gayon din po, patuloy mong ipakita sa amin na ang simbahan ay buhay sa pamagitan ng mga iba't ibang institusyon na ng aming simbahan. Ang mga ampunan, ang mga bahay para sa mga matatanda, ang bahay para sa mga may sakit na pinaglilingkuran ng iba't ibang mga tao at madre, mga pare. Huwag mo po silang pababayaan. Sabay-sabay nating ipagdasal ang mga kapatid nating nasa ibang bansa at sumusubaybay sa ating TV Mass. Purihin natin ang Diyos. Walhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparan sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Inibig mo ang Diyos, mananahan sa iyong puso. Bibigyan ka ng kapayapaan. Damuhin mo sa misang ito. Amen. Tatayo po tayo at malakas nating ipahayag ang ating pananampalatayang Katoliko. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak Magsumikap nawa ang mga bagong halal na pinuno ng bayan na tumulong sa paghilom ng mga sugat ng pagkakawatak-watak na sanhi ng politika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging bukas nawa ang kabataan sa mga turo ni Kristo na maging daan din sila ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain at ingatan nawa ng Panginoon ang mga pulis at sundalong nagsusulong ng pangangalaga sa kapayapaang hatid niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mga kapatid, sama-sama natin itulog
Ay iba pang kayong alam kung may magagawa ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan, alam ko may magagawa ang Diyos. Sa araw na ito, isama natin ang mga kapatid natin na mga may sakit. Kasama natin sa TV Mass na ito ang mga kapatid natin na sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ilagay yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod, alam kong tiringgin Ama naming mapagmahal, sa umagang ito aming ipinagdadasal ang buong simbahan sapagkat sa pamagitan ng presensya ng simbahan, buhay si Jesus. Gabayan mo po ang aming mga obispo at ang aming Santo Papa sa pamumuno sa aming simbahan. Gabayan mo po ang mga namumuno sa iba't ibang institusyon ng kawanggawa ng aming simbahan. At sa araw na ito, gabayan mo po ang iba't ibang mga samahan na naglilingkod sa simbahan upang ibahagi ang pag-ibig ni Jesus sa aming pamayanan. Patong yung kanang kamay sa balikat ng katabi natin. Hallelujah! Siya ay babalik sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Upang tayo kunin, kapatid, may dahilan ang iyong pagpunta dito. Tinawag ka ng Diyos. Mayroon. May mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroon. Ito iniling namin kay Jesus, makapagirian, magpusaw lang hanggan. Amen. Awit sa pag-alay. Nanapul
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pagkahain ay kulugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa aming piling ang kalangitan ang mga panalangin kalakip na hain ng iyong alay, upang ang mga pagindapat mong gawin dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupat lumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krusay na bayubay ay handog na pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan, nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inyain sa iyo, upang kami matubos. Siya ang dambana ng pari naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami gubunyi sa iyong kadakalan, awitin ng santo. Silohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang handog na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iabot yun sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din na matapos sa nananawakan ng kalis, uli kanyang pinasalamatan, diabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-aalala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, ibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para malingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ibuklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Posisino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Honesto na aming Obispo, at gayon din si Dennis, at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawang pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng Malabireng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng lahat ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal, si Andres Kim Taigon, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiyong nawa na ipagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dati pagkakaisa, awitin, lakas loob, Ama namin. Tayong lahat. Ama namin, sa langit mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagpulot sa puso. Ng masama, dinig namin na kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papayag ng aming Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa iyo bumula ang kariyan, kapangyarihan, kalutian, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa iyo. Magsiluhod po ang lahat. Naririto ang kordero ng Diyos. Sa anyo ng tinapay at alak, si Jesus ay buhay. Gumagabay sa ating simbahan, sa bawat nananalig sa Kanya. Mapalad ang tao na isusuko ang kanyang sarili at maglilingkod kay Jesus. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na Magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na punyo. Amen. Pawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa pagkabuhay na iyong anak
ay papakidabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Ramir, Jovi, and Renz Justin, ang Easton family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklurin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga din sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yumuko para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang binigay na iyong kagandahang loob. May talaga nawa sa tanan ang sarili ng paggawa ng mabuti sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang pag-alis, ang kapayapaan ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Palapakan natin, Panginoon. At pawakas po natin, awitin natin ang Tell the World of His Love na pangunguna ng ating mga kabataan, ang parokya natin. At wag po muna kayong sabayan po natin at ibibigay ang blessing pagkatapos. Awitin natin, pawakas na awit. Tell the World of His Love. Tayong lahat, sabayan natin. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior. Kahit po tayo nagkakamali, sumabay tayong lahat. Sends those who hear to bring a message to everyone. With a voice loud and clear. Tayong lahat. The Family TV Mass was brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, and Dr. Montana G. Ramos General Hospital.